Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikatatlong linggo ng taon at tayo inaanyayahan na kung tayo man ay magulo sa ating isipan, may mga problema tayo, kay Jesus tayo tumakbo sapagkat siya ang liwanag ng ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa magandang balita ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun na balita ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa may hangganan ng Sibulon at Neptali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Sibulon at lupain ng Neptali, daanan sa gawing dagat sa ibayan ng Jordan, Galilea ng mga hindi. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning na ilaw. Liwanag, nataglay nito ay siya kayong tumatanglaw sa lahat ng nalugamis sa lilim ng kamatayan. Pagmula nung ay nangaral na si Jesus, ang sabi niya, pagsihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na ang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga malakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kalamanambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka, kasama ng kalangama at naghahiyuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kalangama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. 9:15 ng gabi, December 6, 2014. Nang unang mag-landfall o tumama ang bagyong Ruby sa hilagang parte ng Pilipinas, at sinasabi nila na ito ang ikalawang pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas. Naroon sa isang bahay yung isang mag-anak, mag-asawa at ilan nilang maliliit na anak. Takot na takot sila sapagkat ugong ng malalakas na hangin, bumubugso yung mga ulan, at sila ay basang-basa na sa kalang tahanan sapagkat yung bubungan nila ay natutuklap ng unti-unti, at dahil dito basang-basa na sila, at gayon din ang buong kabahayan. Nag-iiyakan na yung maliit na mga bata dahil takot na takot sila kung anong mangyayari sa kanila. At dahil dito wala silang magawa kundi manalangin. At ang panalangin nila, Lord Panginoon, bigyan mo na kami ng liwanag. Sana magliwanag na. Napakadilim noon dahil sa bagyo at dahil sa gabi. At hindi nila malaman kung saan sila pupunta upang iligtas sa kanilang sarili. Kaya ang panalangin nila ay lumiwanag na sana, nang sa gayon makapaghanap sila
ng ligtas na lugar. Minamahal kong mga kapatid, sa banal na ebanghelyo ngayon, ay ganito rin ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Napakaliwanag ng sinasabi niya sa banal na ebanghelyo. Ang mga tao nasa kadiliman ay nakakita ng ningning niyang liwanag at liwanag sa lilim ng kamatayan. Kaya ang mensahe sa atin ng ating Panginoon ngayong linggong ito, siya ang liwanag ng ating buhay. Siya ang liwanag ng ating daigdig. Siya ang liwanag na magbibigay sa atin ng kaligtasan, magbibigay sa atin ng gabay. At ang gabay na ito ay patungo sa walang hanggang buhay, ang tunay nating kaligtasan. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na ebanghelyo ngayon ay pinapakita ng ating Panginoon kung paano yung liwanag na yon ay ibinibigay niya sa tao. Nagsimula siyang mangaral sa mga tao. At ang pangaral niya, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Lumayo kayo sa inyong pagkakasala. Sapagkat alam niya, ang kasalanan na nagbibigay ng kadiliman sa buhay ng tao. At dahil ito'y kadiliman, ito ay nagdadala sa kanila ng kapahamakan. At dito sa kanyang pangaral, pinipilit niya na yung mga tao ay magkaroon ng liwanag sa kanilang buhay upang sa ganon makasunod sa Kanya. Ipinapangaral niya mabuting balita. Balita ng kaharian ng Diyos. Sapagkat alam niya, kung tayo ang tao ay makakarating doon sa kaharian ng Diyos, sa pamamagitan ng liwanag na ibinibigay niya, doon sa kaharian ng Ama, naroon ang tunay na liwanag na kaligtasan, ng tunay at ganap na kapayapaan. Ipinapangaral din niya at ipinapakita niya yung kanyang kapangyarihan. Nagpagaling siya ng mga may sakit. At ito pinapakita niya na yung liwanag na dapat ibigay sa kaluluwa ng tao ay hindi lamang sa kaluluwa, kundi kahit sa pisikal na katawan ng tao ay pwede niyang bigyan ng liwanag, bigyan ng kagalingan upang ito maging daan ng tunay na kaligtasan. At upang ito'y magawa niya, sa banal na ebanghelyo rin ay pinili niya o tinawag niya yung kanyang mga unang mga alagad. Ito ay upang maging maaluwan yung pagpapahayag niya ng mabuting balita, yung pagpapaliwanag ng kaharian ng Diyos, at yung makasunod ang lahat upang sumamba sa ating Panginoon. Tinawag niyang mga alagad at sinabi niya, susubuin ko kayo upang maging mga malakaya ng mga tao. Nang ibig sabihin ng pagsunod, na ito ay binigay niya doon sa kanyang mga alagad. At ito ngayon ay binibigay sa atin ang paanyaya ng pagsunod. Tayong lahat ay inaanyayahan ding sumunod sa Kanya, katulad ng ginawa niyang paanyaya sa una niyang mga alagad. Ang pagsunod ay hindi pang sarili lamang, kundi ang pagsunod ay sinusugod tayo upang mamalakaya sa ibang tao. Ipangaral natin ang aral ng ating Panginoon. Nang sa ganon, sila ay makasunod at sila ay makasamba sa tunay na Diyos na nagbibigay ng kaligtasan at liwanag. Ang pagsunod natin sa ating Panginoon ay magdadala sa atin sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Lalong lalakas ang ating pananampalataya. Lalong bibigyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon. At kung ito ay patuloy natin isa sa buhay, nakasama natin ang ating Panginoon, doon natin magagawa ang lahat ng ipinagagawa niya sa atin, na tayo'y mamalakaya, tayo ay magpaliwanag sa ibang tao upang sila man ay makasamba ng tuluyan sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay hinahamon ngayong linggong ito ng banal na ebanghelyo, na sana maging tapat tayo sa ating Panginoon, sa ating pagsunod sa Kanya. Gawin natin siya na sentro ng ating buhay
upang kung siya ay nabubuhay sa atin, kasama natin lagi, siya ang magbibigay sa atin ng lakas sa ating pananampalataya. Siya ang magbibigay ng lakas sa atin upang magampanan natin ang ating tungkulin na ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao. Minamahal ko mga kapatid, sana ang inspirasyon natin ngayon ay yung Salmo Responsorio. Panginoon, Ikaw ang aking liwanag at kaligtasan. Kung ito'y magagawa natin, na siya ang magiging liwanag at kaligtasan natin, patuloy tayo na sasamba sa ating Panginoon. Nang patawarin niya si Maria Magdalena, sinabi niya, "Ako ang liwanag ng daigdig. Ang lahat ng sumusunod sa akin ay hindi maglalakad sa kadiliman, kundi bibigyan niya ng liwanag ang kanyang buhay." John 8, verse 12. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin ang ating buhay, ang ating kapaligiran, maraming bagay na hindi natin sigurado. Maraming bagay na may pagdududa tayo. Maraming bagay na nasa kadiliman. Hindi natin sigurado ang ating kinabukasan, ang ating kalusugan, anong mangyayari sa atin. Hindi natin sigurado ang kinabukasan natin. Kinabukasan ng inyong mga anak. Kinabukasan sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, at lahat ng nasa atin. Hindi natin nakakasigurado kung ito'y magpapatuloy na mabuti para sa lahat sa atin. Ang mundo ay napakagulo. Ang daming mga sigalot. Ang daming mga tensyon sa iba't ibang panig ng daigdig. Mayroong naggegera. Mayroong mga kompetisyon na napakahirap at napakasama. Ang lahat ng ito, minamahal ko mga kapatid, ay nagiging dilim sa ating kapaligiran. Sa ating sarili personal, may mga bagay tayong tinitignan na hindi tayo nakakasigurado. Ano ba yung aking pupuntahan? Kung ako ba ay magkakasakit o ako ay may sakit, hanggang saan ang aking sakit? Hanggang kailan darating sa akin ang kamatayan? Ang lahat ito nagpapadilim sa atin personal. At dahil dito tayo nangangamba, tayo natatakot. Sana sa mga pagkakataong ito ay bumalik tayo sa ating Panginoon, ang liwanag ng buhay. Sana tayo tumulad doon sa mag-anak na ang panalangin nila nang sila ay naroon sa gitna na sila ay nangangailangan at wala silang matakbuhan. Sana tumulad tayo sa kanilang panalangin. Lord Panginoon, ibigyan mo kami ng liwanag. Sana lumiwanag na ang aming buhay upang makita namin ang aming kaligtasan. Kung darating sa ating buhay, si Jesus, ang liwanag ng buhay, doon magkakaroon lamang ng kasagutan ang lahat nating mga katanungan, ang lahat ng problema sa atin, at ang lahat ng hirap natin ay maaari niyang pag-aanin bilang patunay na siya ang liwanag ng ating kaligtasan at kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, gawin natin ito sapagkat ito ang magiging daan upang tayong lahat ay maging maligaya, tayong lahat ay maging malakas, upang kung tayo sinusugo ng ating Panginoon, magampanan natin ang gawain ito, ipamahagi natin, ibalita natin ang mabuting balita sa ibang tao. Tuwing tayo nakikiisa sa misa, ang ating Panginoong Hesukristo na siyang liwanag ng daigdig ay nagniningning sa bawat altar. Kahit kung tayo nakikiisa sa misa, sana ay ibayuhin natin, palakasin natin ang ating pananampalataya sa liwanag na yan upang siya magbigay sa atin ng lakas, magampanan natin ang ating misyon
na maging mamalakaya ng tao. Ipahayag natin ang magandang balita sa lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid, malilit tayo nakakaranas ng problema, mga kadiliman sa ating buhay. Naririto ngayon si Jesus, ang liwanag ng buhay. Sana panatilihin natin siya upang siya ay ating makasama, magbigay ng lakas sa ating buhay. At naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo mamaya. Salamat sa Diyos.